mga kautang, and welcome back to my channel and welcome back to my bangs na hindi pantay. Ayan. So for part 3 na ating pag-uusapan ay tungkol ito pa rin ay sa utang serye natin. So yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga iba't ibang uri ng mangungutang. So yung AC natin ay sira at ayan yung sunk. So, habang nagme-makeup tayo, ay pag-uusapan natin itong mga taon, ba't ibang uri ng mangungutang. So, yung pinaka number 1 para sa akin, based on my experience, ayan. So, personal ko experience ito. Personal na karanasan. Yung mga toxic na mangungutang. Ito yung mga tao na sa kabila ng lahat ng magandang loob, tinrust mo sila, binigyan mo sila ng pabor, ng pagkakataon, ay sa bandang huli, ikaw pa yung nagiging masama. Ibig sabihin, gagawan ka nila ng kwento, na ito ganyan, ikaw yung babalik ta rin. Di ba? Sa una ninyong pag-uusap, yung mga agreement ninyo ng mga una, maayos, pero sa bandang huli, babalik ta rin ka ng mga yan. Patayin ko yung AC dahil kasumabog. So, balik tayo dun sa ating utang-utang. So, yan yung mga tao no, na sa kabila ng kagandahang loob na pinakita mo sa kanila ay gano'n. So, yung pangalawa, yung may mga amnesia. So, ito yung mga tao talaga na hopeless na. Meron akong karanasan. Yung nanay ko pa yung ginamit niyang accessory niya. Kumbaga, ginawa niyang backup yung nanay ko. 5 o'clock in the morning, tumatawag sila dito para lang makiusap na, ayun, uutang nga. Ako naman, dahil ayoko yung nangungulit lagi yung nanay sa pakikiusap na tulungan, ganito, ganyan, dahil yung mababayad daw mga kapatid niya na nasa ibang bansa. So, in-interview ko din siya, sinabihan ko din na why not hintayin mo na yung tulong dun sa kapatid mo, bakit ka pa mangungutang. Actually, hindi akin. Sa friend ko yan, yung mga pinapautang mo na yan. Napagbigyan namin, binigyan namin yun. So, hanggang sa hindi na nabayad. So, ito yung mga tao talaga na may mga sakit na ito eh. So, nagigets ko naman dahil yung asawa ay namatay. Pero hindi naging dahilan yun eh. So, nung malaman ko, ang dami niya na palang inutangan dun sa amin. So, na hindi alam ng nanay ko. So, yung ngayon, yung masama. Yan pa minsan eh, yung magiging kasamaan mo ng loob ng ibang tao dahil sa kanila. So, yan yung mga tao na may mga amnesia na ayaw na nilang mag-intindi. So, ang gagawin yan, kukuha naman dun sa iba, mga serial. Kung may serial killer, may serial mangungutang din. So, parang paganon-ganon. Ang siguro ang kailangan niya dyan siguro psychiatrist na para magamot yung kanyang sakit. Yun naman, naintindihan ko yun kasi jobless yun, tsaka namatayan ng asawa. Ang hindi ko talaga mapatawad, itong may mga trabaho na hindi pa makabayad-bayad. Doon ako hindi makamove on talaga eh. So, yun na yung number 2, yung may amnesia. Yung number 3, ito yung nakakairita sa lahat. Yung mangungutang para maiyabang, maipagyabang lang. Yan yung mga sosyal na mga mangungutang. Yung utangan mo lusyang. Yung utangan mo nagtitiis. Pero ikaw, saan nakakarating? Kung saan ka ipa-birthday ka sa sarili mo, ipa-birthday ka sa buong angkan mo. Pero utang mo, hindi ka makabayad. Ganon. So, yan. Real talk talaga yan. At based on my experience talaga. At na ko yan. Na naranasan ko. Yan yung mga tao na may kaibigan akong ganyan eh. Punta kami ng ukay-ukay, lahat ng ukay-ukay, bili siya ng bili. Pupunta kami ng grocery store or ng supermarket, may mga nakikita siya doon. Hindi niya yan mabibili nung time na yan dahil wala siyang pera. Pero within a week, after na pinuntahan niyo yon or after niya makita yon, magugulat ka nila, sabihin niya sa'yo, nabili niya na. Ibig sabihin, talagang hindi siya nakatulog at talagang, syempre, nangutang siya para lang mabili ng mga So, yan yung mga tao din na
siguro dapat pangaralan. Kasi, anuhin mo na may mga bagay niya kung hindi naman importante. Tapos, mangungutang ka. So, ibig sabihin, nangutang ka nito, kung may mga, may mga kailangan mga anak mo dun sa Pilipinas, ano pa ipambili mo? Dahil inutang mo na ito, wala ka ring pera na natira. Ibig sabihin, mangungutang ka ulit. So, ganyan. Ganyan yung mga rason kung bakit yung mga kababayan natin dito ay nalulubog sa utang. Ay, utang doon, utang dito. Ganon. Kasi hindi magpapahuli. Kung ano yung makita doon sa kapitbahay, sa kaibigan, sa ibang bansa, hindi magpapatalo. O sa mga Facebook, di ba ganon? Observe ka lang dyan. Kailangan pag birthday nitong anak ng isa, kailangan yung kanyang birthday, yung anak niya may pa-birthday din. Kahit naman kaya, ayun, mangungutang, ayun. Okay. Ako nga, talagang nagsali ako ng paluwagan para lang, sabi ko sa birthday ng nanay ko, makahanda rin. Pero hindi ko na ubusin yung paluwagan ko para lang sa birthday ng nanay ko. Ayaw ng nanay. Yung nanay, ayaw umintindi kasi yung kanyang mga gamit na nasa loob ng drum ay kukunin ulit, halongkatin, ayaw yung gugas. So, ayaw yung mawala yung mga gamit niya. So, ayaw niya mag-birthday. Imagine mo yung paluwagan ko, pinahiram ko pa. So, galit na galit ako doon ng hiram. Eh, sabi ko, tinrust kita, na pahiramin sa yung pera. Pera ko yan eh. Pera ng nanay ko dapat yan eh. Tapos magbayad ka, kulang, hindi man buo yung binayad mo. So, para ano pa, di ba? O, di sana pinahanda ko na lang dun sa nanay ko din, nabusog pa yung mga kapitbahay namin doon. So, parang ganun lang na yung mga tao talaga, hindi mo maintindihan, minsan wala na sa ayos din ang pag-iisip nila, na basta lang talaga gastos ng gastos, hindi, wala namang kabuluhan, hindi mahalaga yung mga birthday na yan guys. So, syempre, dahil nandito ka sa abroad, nagigets ko naman yun na pag masaya yung mga kaanak natin dito, doon sa Pilipinas, lalo pag tayo dito hindi nakakalabas, parang nag-ano din yun parang nagre-reflect din yun sa atin na mas naging masaya ka rin dahil nakikita mo sila doon. Ako kasi ganun din minsan nagpapadala din ako ng pera doon o kumain kayo sa ganyan kasi parang gusto mo rin dahil umiba yung mga pagkain natin dito, nakakain tayo ng medyo masarap-sarap na, parang gusto rin natin yung pamilya natin doon sa Pilipinas ay makatikim ng mga pagkain at masaya na rin. Pero kung hindi mo naman talaga kaya at kung kinukulang ka sa budget, uutang ka talaga. So, yan yung magiging dahilan na uutang at hindi matapos-tapos yan. Ganun ang nangyayari sa atin sa Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin na kung hindi naman kaya ay pagpilitin. So, pangatlo na yun. Amnesia, toxic, yung mga social. Yung pang-apat, yun yung mangungutang pa lang, magbabayad na. Yung nangangako na sa 15, sa 30, sa katapusan, sa sweldo. Tapos wala naman. Ayun. Hanggang na lang sa matapos ang katapusan ng mundo, wala pa ring pambayad. Ayun. So, yun yung ating kilay. Ayan. So, hindi masyadong makapal. Wala lang. Okay. Dahil sa kautang na yun, mga nalulusyang na tayo sa inis-inis yan sa kanila. So, kailangan mag-ayos-ayos na rin tayo. Kahit nandito lang tayo sa loob ng ating room. Wala lang. Isipan ko lang kasi tagal-tagal na rin tayo makapag-ayos. Kasi hindi nga ako lumalabas at ang itim-itim ko. Yung filter nito talagang in-adjust ko lang. Makikita niyo mga sumpa sa ating mga mukha. Kasi nga, babad-babad tayo dito sa labas, nangga-garden, nagpapanday-panday, o karpentero na ang palaka, ang paxdi, ayan. Gumawa ako ng kulungan ng manok, namintura ako, kaya ang itim-itim ko. Nasunog yung balat natin. So, yun yung mga utang, yung mga mangungutang talaga, marami yan sila, dami. Ay, nako, may stress ka talaga. Kung hindi ka pa yung wala kang utang dahil sa kanila nagkaroon ka ng utang dahil ikaw lang yung naging daan para makautang sila. So yan, na-blend na natin yung ating foundation and maglalagay tayo ng ating eye wing. So guys, yan yung mga
mga mangungutang talaga. Idagdag pa natin yung mga mangungutang doon sa amnesia na pag sinisingil mo, sila na yung galit. Ay, sa toxic pala, na pag sinisingil mo, ikaw pa yung rat-ratan. Oo. Subukan mo sa akin akong rat-ratan mo dahil makatikim ka talaga sa akin. So, yan yung ating final look. So, magdalagay tayo nito. And, idagdag pa natin yung mga uri, yung mga mangungutang, yung mga nagdudunong-dunungan. Ang dami nilang sasabihin sa'yo, ganyan-ganyan. Akala nila wala kang alam, ganito, ganyan. Kasi may isa doon na, mga right niya daw, ganito. Sabi kong gano'n. Ikaw yung nangungutang, tapos ikaw pa yung ano-ano dyan. Pero akala hindi ka nakaintindi, mas kung graduate ng journalism major, kung gano'n, natahimik. Ikaw nangungutang at ginastos mo, hindi may mga nangungutang dyan na pag binigay mo yung pera, ikaw pa yung magpapakain sa kanila, papakainin mo pa. Siyempre kukunin ko yung pera kay ate, gutom ka, kukunin ko sa bahay ni ate, gutom ako kasi nagbiyahe ka pa tapos pagdating, ibibigay mo sa kanila yung pera, punta ako ng McDo dahil nagugutom ako, kakainin mo pa ako. Hindi mo naman siningil yung kahit pamasahe mo man lang. Tapos, ayun na nga, tapos yung iba, magdunong-dunungan yung mga rights doon nila, ganito, ganyan, tuturuan ka pa. Sabi ko, kausap mo mas kumugraduate, natahimik. So, sa muli ito si Paxty, isang OFW dito sa bansa ng Bahrain. Lagi mag-pray ang lahat. God bless everyone and love. So, yun yung ating mga topic about sa utang at mga uri ng mangungutang. Sana magbayad sila para happy ang Pasko. Shout out sa mga inutangan ko dyan. Kay Junjun. Nahirapan na siya maningil sa akin. Lagi na lang ako nare-remind. Ayan. Sa team natin, TPP, Kabayan, Marathon, and sa lahat ng mga teams na sumusupport, Team MP, sa mga admins natin, kay Mary Galun, and kay Mayor ng Bahrain. Shoutout sa lahat. Paxty. Please like, subscribe, and comment.